Tuloy ang kaso sa mga akusadong bistado. Isang mapagpala at masaganang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo. At ito po'y galing sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanya channel para mabisita nyo po at masuportahan na rin. At kung di pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating ang babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel, Tape Incorporated. Mukhang mahaharap na naman sa panibagong kaso matapos nitong gayahin ang logo ng isang local FB page ng Quezon Province Vlog. Panoorin at pakinggan ang buong detalye. Matapos ngang talunin ng legendary trio na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon ang Tape Inc. sa Itbulaga copyright case, mukhang panibagong issue na naman ang kakaharapin ng Tape. Ito'y matapos mapag-alamang tila ginaya nito ang intro video at graphics ng isang local page ng Quezon na Biyahe-Len. Makikita na bagamat may pagkakaiba ng kaunti ang dalawa ay parehas naman ang imahe ng nyog na siyang trademark ng tahanang Pinakamasaya at Biyahe-Len bilang isa sa mga tourism pages sa Quezon. Makikita rin na unang nabuo ang Biyahe-Len noong March 21, 2023 kesa sa tahanang Pinakamasaya nito lamang December 8, 2023 at umere nito matapos matalo ang Tape Inc. laban sa TVJ. Bagamat wala pang pahayag ang Biyahe-Len sa panggagaya ng Tape sa kanilang logo, ay mukhang panibagong problema na naman ito na kanilang kakaharapin dahil pwede na naman silang kasuhan ng panggagaya ng logo ng iba. Maraming netizens naman ang tila napakunot na naman ang mga noo dahil sa panggagaya na naman ng Tape Inc. at tila mahina daw ang kanilang editor pagdating sa paggawa ng kanilang logo sa noontime show at inokray na naman sila ng mga netizens na wala talagang originality. Naturingan pa naman daw na isa sa popular at malalaking noontime show sa bansa pero bakit nagagawa pang manggaya ng logo ng iba? Napakayaman din daw ng Tape Inc. at kayang-kaya kumuha ng mahuhusay at profesional na mga editor, pero tila mukhang mahina at pipitsugin na editor daw ang kinuha nila. Wala na bang makuhang editor na magaling ang Tape Inc.? Sayang naman ang binibayad nila sa'yo kung mangongopya ka lang ng gawa ng iba. Heist, good luck na lang po sa inyo at mabuhay tayong Quezon iyan dahil pang TV na ang mga obra natin. Yung buko sa baba, copy ang kopya, wala talagang originality ang Tape, ang alam lang mang kopya ng iba, hindi nag-iisip. Nakakahiya ito, grabe naman, hindi man lang nag-isip. Nakaka-disappoint kayo Tape Inc. Diyos mio, pati intro ba naman ginaya? Wala talagang originality yung Tape Inc. Samantala, nagpalit na ng bagong logo ang Tape Inc. matapos akusahan ng mga netizens ang panggagaya nila sa logo ng iba. Sa ngayon din ay wala pang ibinibigay na pahayag o reaksyon ang pinaggayahan nila na local FB page ng Quezon Province ng una nilang logo na tahanang Pinakamasaya. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Maraming salamat po. Sala na naman po mga tagapanood. Sablay na naman po. Nakilala po kasi sila mga tagapanood sa panggagaya kaya hindi nyo po masisisi yung Madlang People. Madlang People, showtime yan o mga Dabar Cards o yung Taong Bayan o yung mga mahilig sa noontime show. Lalong-lalo na po yung mga marites, nakikimarites sa showbiz. Hindi po nila masisisi yan mga tagapanood kasi yun po yung pinakita nila sa tao Kahit wala po silang intensyon na gayahin yung logo na yan, yung isang bagay na yan, kung may history po sila ng panggagaya at kung may ginawa na po sila dating ganyan mga tagapanood, mapagbibintangan po sila. Sa sobrang lapit naman din po kasi. Iruin mo pati yung nyog. Di ba? Pwede naman, pares lang din naman kasi itsura ng nyog mga tagapanood Baka naman kasi sumakto sa bilang pati yung sanga ng nyog o yung pinakapaluan ng nyog, yung baka na dahon ng nyog. Sakto sa bilang din dun sa logo ng Biyahe-Len Tsaka sa ginawa ng tahanang Pinakamasaya. Kaya po siguro ganun, ang mga mata talaga ng netizen, mga tagapanood talagang matutulis po. Mabilis po nilang nahahanap yung mga mali. At kung ganyan po, mga tagapanood na makakasuhan na naman sila, naku, dagdag dagok na naman po yan. Siyempre, pag natalo sila dyan at napatunayan po na ginaya nila yung logo na yon, ginaya ng
tahanang pinakamasaya, yung logo ng Biyahilin, eh, nako, bayad na naman po yan, mga tagapanood. At ang masakla pa po dyan, mga tagapanood, pag natalo sila at napatunayan pong ginaya nila yung logo na yun, ikahiya-hiya po yun, mga tagapanood. Biruin nyo, local tourism po yung pinagayahan nila, hindi man lang po nila pinag-isipan. Kaya ang dami pong mga nagko-comment eh, wala po silang editor na malulupit, matitino, magagaling. Kasi siyempre kayang-kaya po nila magbayad, mga tagapanood, may pera po sila eh. Kaya sandamukal po yung mga pangit yung mga sinasabi sa comment section dahil nga po sa panggagaya di umano nila. Eh, kaya nga po lagi ko po sinasabi dito, mga tagapanood, kapag yun na po yung pinakita nyo sa tao na ganyan yung pag-uugali nyo, nagaya-gaya kayo, hanggang makarating sa dulo, itatawag na talaga sa inyo yan, mga gaya-gaya, di ba? Para sa mga magnanakaw, di ba? Pag nagnakaw, pag mapatunayan man sa hindi na sila yung nagnakaw, eh gano'n na po yung pagkakakilanlan sa kanila, di ba? Magnanakaw na po ko silang ituring. Ganyan din po ang mangyayari sa kanila ngayon, mga tagapanood. Kahit sabihin mo nilang wala silang intensyon na gayahin yung logo ng Biyahilin, eh kung nga mahistory nga po sila ng panggagaya, eh yun po yung pinupukol sa kanila ngayon, nagaya-gaya lang. So yun lang po, mga tagapanood, naway nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo, mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.